Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang barbero na tumanggap ng trabahong napakalaki ng bayad, ngunit may isang kakaibang bilin, bawal siyang tumingin sa salamin habang ginugupitan ang kanyang mga customer. Akala niya noong una, arte lang iyon ng mayayamang parokyano. Akala niya, kapag matapos ang gupit, tapos na rin ang takot. Ngunit isang gabi, aksidente niyang nakita sa salamin ang mukha ng kanyang ginugupitan. Doon niya nalaman na hindi pala tao ang mga dumadayo sa kanyang barberya tuwing hating gabi. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, may mga mukha na mas mabuting hindi na makita, lalo na kung ang tanging harang sa pagitan mo at ng dilim ay isang manipis na salamin. Simulan na natin ang kwento ng ang barberong gumugupit sa mga aswang tuwing hating gabi. Sa bayan ng San Roque, may isang maliit na barberya sa gilid ng lumang palengke. Ang pangalan sa karatula ay Gupitang Rosario, pero mas kilala ito ng mga tao bilang barberya ni Miguel. Si Miguel de la Cruz ay hindi sikat na barbero. Wala siyang aircon, wala siyang modernong upuan, at ang radyo niya ay laging parang inuubo habang tumutugtog. Pero magaan ang kamay niya. Kahit masungit ang customer, kapag naupo sa kanyang silya, lumalabas na parang bumata ng 10 taon. Naiwan sa kanya ang barberya ng kanyang ama, si Mang Arturo, na namatay matapos ang isang gabing hindi kailanman na ipaliwanag ng pamilya. Sabi ng mga kapitbahay, inatake raw sa puso si Mang Arturo. Sabi naman ng iba, natagpuan daw siyang nakaupo sa silya ng barbero, nakatitig sa malaking salamin, at tila may nakita roon na hindi na kinaya ng kanyang isip. Hindi naniniwala si Miguel sa ganoong kwento. Para sa kanya, ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama ay pagod, puyat, at utang. Kaya kahit namanan niya ang barberya, namana rin niya ang mga bayarin. Ma, huwag ka muna mag-alala. Makakabayad din tayo sa ospital. May darating na swerte, ramdam ko. Anak, hindi lahat ng malaking bayad ay biyaya. Minsan, may kapalit iyan na hindi nakikita sa resibo. Kung may magbabayad sa akin ng malaki para sa gupit, ma, kahit kalbo pa ang pagugupitan ko, tatanggapin ko. Iyan ang problema sa iyo. Ginagawang biro ang mga bagay na dapat kinatatakutan. Hindi sumagot si Miguel. Alam niyang tama ang ina, pero mas maingay ang pangangailangan kaysa sa babala. Kinabukasan, maulan. Kulay abo ang langit at tila nakadikit sa lupa ang lamig. Bandang 11:00 ng gabi, nagsasara na sana si Miguel nang may humintong itim na kotse sa tapat ng barberya. Luma ang modelo ng sasakyan, pero makintab na parang hindi nadadapuan ng alikabok. Bumaba ang isang lalaking nakaputing barong. Matangkad, maputla, at masyadong maayos ang buhok para sa taong naghahanap ng gupit. Ikaw ba si Miguel, anak ni Arturo? Opo. Sarado na po kami, pero kung trim lang, kaya pa. Hindi trim. Gupit. Ahit. Linis. 3 customer ngayong gabi. 3. Sir, 11:00 na po. Hating gabi kami nagpapagupit. Inilabas ng lalaki ang isang sobre. Nang buksan ni Miguel, halos matuyo ang kanyang lalamunan. 50,000 piso. Sir, baka napasobra po kayo. Paunang bayad pa lamang iyan. May ilang segundong walang nagsalita. Ang ulan sa bubong ang tanging naririnig, mabigat at tuloy-tuloy. May 3 tuntunin. Una, isasara mo ang pinto pagpatak ng 12:00. Ikalawa, huwag kang magtatanong sa customer. Ikatlo, huwag kang titingin sa salamin habang ginugupitan sila. Bawal tumingin sa salamin? Barbero po ako. Salamin po ang kalahati ng trabaho namin.
Sa trabahong ito, kamay mo ang kailangan, hindi mata mo. Napangiti si Miguel, pilit lang, dahil ramdam niyang may mali. Sir, pasensya na, pero baka may prank show kayo dyan. Wala po akong consent sa hidden camera. Walang kamera. Walang palabas. May bayad, may trabaho, may bawal. Bago umalis, inilapag ni Don Severino ang isang itim na telang parang piraso ng kurtina. Takpan mo ang salamin bago maghating gabi. Pagkasabi niyon, sumakay siya sa kotse at nawala sa ulan. Naiwan si Miguel na nakatingin sa pera, sa tela, at sa salamin ng barberya. Nasa salamin ang refleksyon niya, pawis ang noo, nanginginig ang labi, pero ang mga mata ay nakadikit sa sobre. 50,000, isang gabi lang. Kaya ko ito. May biglang kumatok sa likod na pinto. Miguel, buksan mo. Nabasa na ako. Para akong sinabawang tinapa. Si Pilo iyon, ang matalik na kaibigan ni Miguel. Tricycle driver sa umaga, tambay sa gabi, at eksperto sa pagbibigay ng maling payo. Pilo, ano ginagawa mo rito? Nakita ko yung itim na kotse. Akala ko may artista. Tapos naisip ko, kung artista yan, baka kailangan ng bodyguard. Kaya nandito ako. Bodyguard. Takot ka nga sa ipis. Hindi ako takot sa ipis. Nirerespeto ko lang ang bilis nila. Ipinakita ni Miguel ang sobre. Nanlaki ang mga mata ni Pilo. Aba, sa dami niyan, kahit buhok ko, iparebond mo na sa kandila. May kondisyon. Bawal tumingin sa salamin habang ginugupitan. Ay, madali lang. Takpan natin. Ako nga pag naliligo, hindi tumitingin sa salamin. Bakit? Naiinggit ako sa ganda ko. Nakaka-pressure. Napatawa si Miguel kahit pilit. Sa totoo lang, kailangan niya ng kasama. Hindi niya kayang salubungin mag-isa ang isang gabing may pera, ulan, at kakaibang tuntunin. 12:10, tinakpan nila ang malaking salamin gamit ang itim na tela. Pinasok ni Miguel ang pera sa drawer, nilinis ang labaha, inayos ang bunting, at nagsindi ng 2 dilaw na ilaw sa kisem. Sa unang pagkakataon, napansin niyang may lumang ukit pala sa gilid ng salamin na dati niyang inaakalang dasgas lamang. Nakaukit doon ang mga salitang, ang tunay na mukha ay hindi laging nasa harap. Pilo, nakita mo ba ito dati? Alin? Yung ukit. Akala ko resibo ng utang ng tatay mo. Hindi lahat ng sulat utang, Pilo. Sa buhay ko, karamihan utang. Eksaktong hating gabi, tumigil ang ulan. Hindi humina. Hindi unti-unting nawala. Bigla lang tumahimik, na parang may kamay na pumigil sa buong langit. Kasunod nyon, bumukas ang pinto ng barberya kahit nakakandado. Pumasok ang unang customer. Babae siya, nakasuot ng pulang bestida, mahaba ang buhok hanggang baywang, at mabango na parang bulaklak na matagal nang nakatago sa bowl. Gupit hanggang balikat. Pantayin mo. Huwag mong sisilipin sa salamin. Opo, ma'am. Ma'am, may shampoo po kami. May anti-dandruff, anti-frizz, at anti-problema sa pag-ibig kung maniniwala kayo. Tahimik. Opo, anti-ingay din po ako ngayon. Umupo si Serafina sa silya. Habang sinusuklay ni Miguel ang kanyang buhok, napansin niyang malamig ito. Hindi basa, hindi malagkit, malamig na parang hinugot sa ilalim ng lupa. Bawat lagas ng buhok na nahuhulog sa sahig ay hindi bumabagsak ng diretsyo. Gumugulong ito, kumikislot, at tila naghahanap ng puwang sa pagitan ng mga tabla. Pinilit ni Miguel na huwag pansinin. Magaan ang kamay mo. Tulad ng ama mo. Kilala niyo po si Papa? Sinabi ng lalaki, huwag kang magtatanong. Pasensya na po. Habang ginugupitan niya si Serafina, naramdaman ni Miguel na tila may tumitingin sa kanya mula sa likod ng telang nakatakip sa salamin. Alam niyang imposible yon. Salamin lang iyon. Tela lang iyon.
Pero ang pakiramdam niya, may mga matang nakabuka sa kabilang panig. Matapos ang 30 minuto, tumayo si Serafina. Hindi siya tumingin sa salamin. Naglagay siya ng maliit na pouch sa mesa at mumiti. Huwag mong susunugin ang buhok na naputol. Bakit po? Dahil kapag naamoy namin ang nasunog na buhok, ginugutom kami. Lumabas siya nang hindi tumitingin sa likod. Binuksan ni Pilo ang pouch. Puro lumang barya pero ginto ang kulay. Miguel, kung ganito lagi ang tip kahit bangkay, gugupitan ko. Huwag kang magbibiro ng ganyan. Hindi biro. Business plan. Pumasok ang ikalawang customer. Matandang lalaki, maliit, payat, at may sombrerong parang hindi natatanggal sa ulo. Nang umupo siya, lumalim ang marka ng kanyang mga kuko sa hawakan ng silya. Ahit. Opo. Nang lagyan ni Miguel ng tuwalya ang mukha ng matanda, napansin niyang wala itong init ng hininga. Kapag inilalapit niya ang labaha sa leeg, gumagalaw ang balat na parang may maliit na bagay sa ilalim. Sir, ang tibay ng balbas niyo. Parang alambre sa kulungan. Matagal ko nang suot ang mukha kong ito. Ah, mukha pala yan. Akala ko character design. Pilo, tubig. Opo, boss. Nang yumuko si Pilo para kumuha ng tubig, biglang gumalaw ang itim na tela sa salamin. Bahagya lang. Parang hinaplos ng hangin. Pero sarado ang lahat ng bintana. Naisip ni Miguel ang bilin ni Don Severino. Huwag titingin sa salamin. Kaya nakatuon siya sa kamay, sa talim, sa hugis ng baba ng matanda. Natapos ang ahit ng walang sugat. Tumayo ang matanda at iniwan ang isang singsing na bakal sa mesa. Kapag may sumunod sa iyo pauwi, isuot mo ito. Sino pong susunod? Yung bahagi mo na natakot. Lumabas din ang matanda. Pangatlong customer ang pinakahuling pumasok. Isang lalaking malaki ang katawan, naka-Amerikana kahit mainit at may ngiting hindi umaabot sa mga mata. Siya si Don Severino. Ngayon, ako naman. Umupo siya sa gitnang silya. Napansin ni Miguel na wala ni isang hibla ng buhok ang nalalaglag mula sa ulo nito kahit suklayin niya ng paulit-ulit. Bago ka magsimula, ulitin mo ang tuntunin. Isara ang pinto paghating gabi. Huwag magtanong sa customer. Huwag tumingin sa salamin. Mabuti. Sir, may fourth rule po ba? Baka bawal din kumurap kasi medyo mahirap yon. Kung marunong kang manahimik, mabubuhay ka ng mas matagal. Ay, mahirap pala. Sinimulan ni Miguel ang gupit. Tahimik ang barberya. Masyadong tahimik. Pagkalipas ng ilang minuto, may tumunog sa likod ng salamin. Tok. Hindi mula sa labas. Tok. Mula mismo sa likod ng telang nakatakip sa salamin. Narinig niyo po yon? Gupit lang. Baka yung salamin gustong magpa-layered cut. Tahimik. Kumilos si Pilo palayo sa salamin pero natisod siya sa timba ng tubig. Kumapit siya sa unang mahagip ng kamay niya. Ang itim na tela. Bumagsak ang tela mula sa salamin. Sa isang iglap, nakita ni Miguel ang refleksyon ng ginugupitan niya. Sa harap niya, si Don Severino ay isang maayos na lalaking may maputing barong at mahinahong ngiti. Pero sa salamin, ibang nilalang ang nakaupo sa silya. Ang mukha nito ay pahaba, ang mata ay itim na itim, ang ngiti ay umaabot hanggang halos tenga, at ang balat ay tila hiniram lamang sa isang taong matagal ng patay. Sa likod ng refleksyon niya, nakita rin ni Miguel sina Serafina at ang matandang customer. Wala sila sa loob ng barberya, pero naroon sila sa salamin, nakatayo sa likod niya, nakangiti, naghihintay. Miguel, bakit sa salamin may reunion? Dahan-dahang tumingin si Don Severino sa salamin. Pagkatapos, tumingin siya kay Miguel. Nakita mo? Hindi ko sinasadya.
walang aksidente kapag hating gabi. Ang ilaw sa barberya ay kumisak. Bumukas ang pinto kahit walang humawak. Sa labas, nakatayo ang iba pang customer. Mga lalaking nakapormal, mga babaeng nakapustura, mga mukhang galing sa piyesta, libing, kasal, at prosesyon. Ngunit sa salamin, hindi sila tao. May pakpak ang ilan. May bibig na masyadong malapad. May liig na tila kayang humaba. May aninong gumagalaw kahit hindi gumagalaw ang katawan. Boss, kung mag-overtime tayo, dapat may hazard pay. Pilo, tumakbo ka. Saan? Sa labas may horror attendance. Hindi na kayo alis. Biglang sumara ang pinto ng barberya. Ang dating maliit na tindahan ay tila humaba. Ang dalawang silya ay naging 7. Ang salamin ay lumaki mula dingding hanggang kisam. Sa bawat bahagi ng salamin, may refleksyon ng mga aswang na hindi nakatayo sa totoong mundo. Ang ama mo ay naglingkod sa amin ng 30 taon. Bawat hating gabi, ginugupitan niya kami. Pinananatili niyang maayos ang aming anyo para makapaglakad kami sa araw na parang tao. Kaya siya namatay. Hindi siya namatay dahil sa amin. Namatay siya dahil tumingin siya sa salamin at tumangging kalimutan ang nakita. Nanginginig ang kamay ni Miguel pero hindi niya binitawan ang gunting. Ikaw ang susunod na barbero. Hindi ka namin sasaktan kung susunod ka. Gugupit ka tuwing hating gabi, tatanggap ng bayad, at mabubuhay ng komportable. At kung tumanggi ako, Ikaw ang susuklayan namin. Miguel, parang hindi maganda yung promo nila. Naisip ni Miguel ang ina, ang ospital, ang utang, ang sobre sa drawer. Naisip niya rin ang mukha ng kanyang ama sa lumang litrato, nakangiti sa tabi ng silya, tila may lihim na hindi na niya naipasa sa anak. Bakit may salamin kung bawal tingnan? Dahil ang salamin ang pintuan. Hindi mo dapat binubuksan ang pintuan. Mula sa ilalim ng mesa, may nahulog na maliit na susi. Luma iyon, kalawangin at nakatali sa pulang sinulit. Kilala iyon ni Miguel. Susi iyon ang lumang kabinet ng kanyang ama na hindi niya mabuksan kahit kailan. Bigla niyang naalala ang bili ng ina noong bata pa siya. Kapag dumating ang gabing magtanong ang salamin, hanapin mo ang talaan ng ama mo. Hindi niya noon maintindihan. Ngayon, habang napapaligiran ng mga nilalang na hindi tao, biglang nagkaroon ng bigat ang bawat salita. Pilo, sa likod. Kabinet. Kailangan ko yung lumang kahon. Ngayon? Boss, may pila ng aswang. Ngayon. Sige, pero kung may multo sa kabinet, ikaw ang kakausap. Mahiyain ako. Habang inuutusan ni Don Severino ang mga kasamahan niyang bantayan si Miguel, dahan-dahang gumapang si Pilo sa sahig papunta sa likod. Pinilit ni Miguel na ipagpatuloy ang gupit kay Don Severino para hindi mahalata. Gaano katagal na kayong nagpapagupit dito? Mula pa noong panahon ng lolo mo. Ibig sabihin, uso na pala ang side part noon. Huwag mong subukang magpatawa. Hindi po. Kinakabahan lang. Sa likod, nabuksan ni Pilo ang kabinet. May natagpuan siyang kahong-kahoy na may nakaukit na labaha. Miguel, nakita ko na. Pero may nakasulat. Basahin mo. Buksan lamang kapag nakita mo ang hindi dapat makita. Boss, sakto. Nakita ko na rin yung bill ko sa kuryente, pwede ko rin ba buksan? Buksan mo na. Binuksan ni Pilo ang kahon. Nasa loob ang lumang labahan ng ama ni Miguel, isang maliit na bote ng langis na amoy asin at dahon ng bayabas, isang rosaryong gawa sa buto ng santol, at isang kwaderno na nangingitim na ang pahina. Inihagis ni Pilo ang labaha kay Miguel. Sinalo iyon ni Miguel sa gitna ng barberya. Biglang napaatras ang mga customer. Labaha ni Arturo. Ibinaba mo na dapat yan. Mukhang may history pala kayo ng gamit ni Papa. Binuksan ni Pilo ang kwaderno at nagbasa ng mabilis. Kapag nakita ang tunay na mukha, huwag tatakbo.
Takpan ang salamin ng sariling takot at putulin ang hiblang nagtatali sa anyo nila. Ano raw? Hindi ko rin gets. Parang instructions ng murang rice cooker. Muling bumukas ang pinto. Pumasok ang mga nilalang. Nasa unahan si Serafina. Hindi na siya ang magandang babaeng nakapulang bestida. Ang buhok niya ay umalon na parang buhay na mga ugat. Ang mga mata niya ay naging dilaw. Ang ngiti niya ay hindi na ngiti ng tao. Barbero, ayusin mo ang buhok ko. Ayoko na pong tumanggap ng walk-in. Nga, ma'am. Fully booked po kami hanggang kabilang buhay. Sumugod si Serafina. Itinaas ni Miguel ang bote ng langis at inihagis sa sahig sa harap niya. Kumalat ang amoy asin at dahon ng bayabas. Napasigaw si Serafina habang ang kanyang buhok ay kumislot palayo sa langis. Hindi nagdalawang isip si Miguel. Gamit ang labahan ng ama, hinawakan niya ang isang hibla ng buhok ni Serafina na nakadikit sa silya at pinutol ito. Hindi dugo ang lumabas, kundi maitim na usok na amoy lumang libingan. Akin ang mukha ko. Hindi. Hiram mo lang iyan. Sa salamin, nakita niya ang tunay na anyo ni Serafina na unti-unting nalalagas, parang lumang larawan na binubura ng apoy. Hindi siya pinatay ni Miguel sa paraan ng tao. Pinutol niya ang sumpang nagpapanatili sa anyo nito. Sa bawat hiwa ng labaha, bumabalik ang nilalang sa dilim na pinanggalingan niya. Nawala si Serafina sa isang hiyaw na walang boses. Boss, effective. Parang anti-dandruff pero pang-aswang. Basahin mo pa yung kwaderno. CJ, huwag hahayaang madikit ang anino nila sa anino mo. Ay, mahirap ito. Wala akong talent sa shadow management. Sumunod ang matandang customer. Mabilis na pala siya kapag hindi nagpapanggap na mahina. Dumaan siya sa kisami, gumapang pababa, at tinangkang agawin ang kwaderno kay Pilo. Hoy! Senior citizen ka pero hindi ka exempted sa manners. Tinapon ni Pilo ang bote ng tawas na nasa mesa. Tumama iyon sa sahig at nagkalat ang mapuputing butil. Napahinto ang matanda. Ang kanyang mga paa ay tila dumikit sa linya ng tawas. Pilo, gunting. Aling gunting? Yung panggupit o yung pangbukas ng chichirya? Kahit ano basta matalim. Inihagis ni Pilo ang gunting. Tinamaan si Miguel sa balikat. Aray! Sabi mo kahit ano basta matalim. Sa kabila ng sakit, nahawakan ni Miguel ang gunting. Nilapitan niya ang matandang nakadikit sa linya ng tawas. Kung puputulin mo ako, puputulin din namin ang alaala ng ama mo sa utak mo. Hindi niyo na kailangang gawin. Ang dami ko nang hindi naalala sa sobrang utang. Hinanap ni Miguel sa salamin ang hiblang nagtatali sa anyo ng matanda. Doon niya nakita, isang manipis na sinulid na itim mula sombrero hanggang dibdib. Ginamit niya ang labaha. Muling kumalat ang maitim na usok. Ang matanda ay umatras, lumiit, at nawala na parang abo sa hangin. Ngunit habang natatalo ang dalawa, lalo namang lumalakas si Don Severino. Ang kanyang barong ay naging balat na maputla. Ang mga daliri ay humaba. Ang mga mata ay naging parang dalawang butas na walang ilalim. Ang ama mo ay matapang pero bobo. Akala niya kaya niyang putulin ang kasunduan ng lahin niyo. Ngayon, ikaw ang magbabayad. Wala akong kasunduan sa inyo. May dugo kang galing kay Arturo. Sapat na yon. Biglang hinila ng salamin ang anino ni Miguel. Ramdam niyang may malamig na kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Napaluhod siya. Miguel! Lumapit si Pilo para tulungan siya pero pinigilan siya ni Miguel. Huwag kang lalapit sa anino ko. Paano kita tutulungan? Basahin mo. Ang punong aswang ay hindi mapuputol sa hibla. Kailangan niyang makita ang sariling mukha nang hindi nakahiram sa tao. Boss, ibig sabihin nito kailangan nating ipaharap siya sa salamin. Akala ko bawal tumingin sa salamin. Sa atin bawal.
Sa kanya, dapat. Parang exam iba ang instructions sa teacher. Tumawa si Don Severino. Mababa, malamig at nakakapanghina. Sa loob ng maraming taon, walang nakapagpaharap sa akin sa salaming yan. Kasi siguro pangit ka sa ace picture. Isa ka pang bibig na dapat patahimikin. Sumugod si Don Severino kay Pilo. Sa bilis ng kilos nito, halos hindi siya nakita ni Miguel. Pero bago mahawakan si Pilo, hinila ni Miguel ang barber chair at itinulak ito sa gitna. Sumalpok si Don Severino sa silya. Hindi siya nasaktan pero napatigil siya. Pilo, yung salamin. Anong gagawin ko sa salamin? Ikot mo. Boss, built-in yan sa pader. Yung maliit na salamin sa mesa. Ay, sinabi mo agad sana. Akala ko magre-renovate tayo habang may aswang. Kinuha ni Pilo ang maliit na hand mirror na ginagamit ni Miguel sa pagpakita ng likod ng gupit. Pero nang itapat niya ito kay Don Severino, nagbitak-bitak agad ang salamin. Ayaw niya makita sarili niya. Relate ako minsan. Muling hinila ni Don Severino ang anino ni Miguel. Sa salamin, nakita ni Miguel ang sarili niyang refleksyon na unti-unting nagiging kamukha ng kanyang ama, pagkatapos ay nagiging isang anyong walang mukha. Naiintindihan niya na ngayon. Hindi lang sila gustong gawing barbero ni Don Severino. Gusto nitong gamitin ang dugo ng pamilya niya para panatilihing nakatago ang buong angkan ng aswang sa bayan. Kapag pumayag siya, magiging maayos ang buhay niya. Pero kapalit noon ay ang kaligtasan ng lahat ng taong pumapasok sa barberya, palengke, simbahan, at ospital ng San Roque. Hindi siya bayani. Hindi siya mandirigma. Barbero lang siya. Pero may hawak siyang labahan ng kanyang ama, at minsan, sapat na ang isang kamay na nanginginig kung tama ang puputulin. Pilo, buhusan mo ng langis ang malaking salamin. Boss, parang hindi magandang ideya buhusan ng oil ang salamin. Tiwala ka sa akin. Sa'yo? Sa plano, medyo hindi. Kinuha ni Pilo ang natitirang langis at binuhos sa gilid ng malaking salamin. Ang salamin ay kumulo na parang tubig na nilagyan ng apoy. Lumabas sa ibabaw nito ang mga mukha ng lahat ng customer na ginupitan ni Mang Arturo sa loob ng 30 taon. May mga aswang. May mga taong biktima. May mga pamilyang hindi na nakauwi. At sa pinakagitna, nakita ni Miguel ang mukha ng ama niya. Anak. Pa. Huwag mong hayaan na maging barberya ng dilim ang iniwan ko sa'yo. Huwag kang makikinig sa patay. Severino, panahon na. Mula sa refleksyon, iniunat ng ama ni Miguel ang kamay. Hindi ito lumabas sa salamin pero tumapat sa kamay ni Miguel na may hawak na labaha. Biglang uminit ang talim. Hindi init na nakakapaso, kundi init ng isang bagay na matagal nang naghihintay magamit. Sa ilalim ng silya, ang ugat ng kasunduan. Naalala ni Miguel ang lumang silya ng barbero. Hindi iyon ordinaryong upuan. Iyon ang ginamit ng kanyang lolo, ng ama niya, at ngayon ay siya. Dumikit ang ilalim ng silya sa sahig na parang may nakabaong ugat. Sa salamin, nakita niya ang itim na hiblang hindi nakakabit kay Don Severino, kundi sa barber chair mismo. Hindi ikaw ang pinakamatibay. Yung upuan ang pinakaugat. Huwag. Sumugod si Don Severino, ngunit hinarang ni Pilo ang daan gamit ang umiikot na upuang pambata. Sorry, sir. Priority lane para sa may appointment lang. Tinamaan si Pilo at tumilapon siya sa gilid, pero nakabangon pa rin. Ayos lang ako. Sanay ako sa rejection. Gumapang si Miguel sa ilalim ng silya habang lumalapit si Don Severino. Nakita niya ang itim na hibla, makapal na parang ugat ng matandang puno, nakapulupot sa bakal ng silya at sa kahoy ng sahig. Tinaga niya iyon ng labaha. Hindi naputol. Muling tinaga. Hindi pa rin. Ang kasunduan ay mas matanda kaysa takot mo. Pero hindi mas matanda kaysa galit ko.
Ibinuhos ni Miguel ang natitirang asin mula sa drawer. Inilapat niya ang rosaryong buto ng santol sa ugat, at sa ikatlong hiwa, kumislap ang labaha. Naputol ang itim na hibla. Sa sandaling iyon, ang malaking salamin ay nagpakawala ng liwanag na malamig at maputla. Napaharap si Don Severino sa sariling refleksyon. Hindi na niya nakita ang lalaking nakabarong. Hindi na niya nakita ang mukhang hiniram niya sa mundo ng tao. Nakita niya ang tunay niyang anyo, gutom, matanda, wasak, at walang kahit anong mukhang maipagmamalaki. Hindi ako iyan. Iyan ka noon pa. Hindi. Ang mga aswang sa labas ng barberya ay nagsimulang umatras. Ang ilan ay nagtakip ng mukha. Ang ilan ay sumigaw habang ang anyo nilang tao ay nalalagas na parang pintura sa ulan. Si Don Severino ay kumapit sa gilid ng salamin, ngunit mismong refleksyon niya ang humila sa kanya pabalik. Hindi siya nilamon ng apoy. Hindi siya naging abo sa sahig. Mas malupit ang nangyari sa kanya. Pinilit siyang makita ang lahat ng mukha niyang ninakaw, lahat ng anyong ginamit niya upang magtago, at lahat ng pangalang inagaw niya mula sa mga taong nawala. Sa bawat mukha, nababawasan ang lakas niya. Sa bawat pangalan, nabubura ang hiram niyang katauhan. Barbero, isara mo ang salamin. Hindi na ako ang barbero ninyo. Huling nakita ni Miguel si Don Severino na nakaluhod sa loob ng salamin, nakatingin sa sarili, at unti-unting nawawala sa dilim na siya mismo ang gumawa. Pagkatapos, nabasag ang malaking salamin. Hindi ito sumabog palabas. Bumagsak ito papasok, parang may mundong gumuho sa kabilang panig. Bumalik ang ulan. Bumalik ang tunog ng gabi. Bumalik ang maliit na barberya. Nasa sahig si Miguel, sugatan ang kamay, masakit ang balikat, at halos hindi makahinga. Sa tabi niya, nakahiga si Pilo na yakap ang lumang kwaderno. Pilo! Buhay ako. Pero kung may magtanong, sabihin mo lumaban ako ng gwapo. Tumilapon ka sa upuang pambata. Hindi nila kailangan malaman ang brand ng kabayanihan ko. Napatawa si Miguel kahit may luha sa mata. Sa gitna ng basag na salamin, nakita niya ang refleksyon ng ama. Anak, tapos na ang utang ng pamilya natin. Pa, bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil umaasa akong hindi na darating ang gabing kailangan mong malaman. Paano na ang barberya? Gamitin mo para sa tao. Huwag sa takot. Unti-unting nawala ang mukha ng ama sa piraso ng salamin. Kinabukasan, maraming kakaibang balita sa San Roque. May mga taong biglang nawala sa malalaking bahay. May lumang kotse na natagpo ang walang laman sa tulay. May mga nakitang damit sa palengke, maayos na nakatupi, pero walang may-ari. May mga nagsabing umalis daw ang ilang mayayaman sa bayan. May nagsabing may raid daw sa sindikato. May nagsabing wala silang pakialam basta tumigil ang sunod-sunod na pagkawala ng tao. Si Miguel hindi na nagpaliwanag. Ipinaayos niya ang barberya. Pinalitan niya ang malaking salamin ng mas maliit. Sa ibabaw nito, naglagay siya ng karatulang gawa sa kahoy. Bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sarado kapag hating gabi. Boss, dapat dagdagan mo, aswang not allowed unless may senior discount. Pilo. Joke lang. Pero seryoso, kung may aswang na magpapagupit ulit, ako nakakausap. Ano sasabihin mo? Fully booked. Balik sila sa ibang dimension. Gumaling ang ina ni Miguel dahil sa perang naiwan, pero hindi niya ginamit lahat. Ang ilang lumang barya at singsing na iniwan ng mga customer ay itinago niya sa kahon ng ama, kasama ang labaha at kwaderno. Sa unang tingin, tapos na ang lahat. Ngunit may isang bagay na hindi sinabi ni Miguel kahit kanino. Tuwing may bagong customer na upo sa kanyang silya, saglit niyang tinitingnan ang salamin. Hindi dahil naghihinala siya sa lahat.
kundi dahil isang gabi, natutunan niyang may mga nilalang na nakakatago sa perpektong ayos ng buhok, sa magarang damit, sa mabangong pabango, at sa ngiting hindi umaabot sa mata. Isang buwan matapos ang gabing iyon, dumating ang isang customer bago magsara. Babae siya, maganda, tahimik, at may bitbit na payong kahit hindi umuulan. Gupit lang. Mabilis lang. Sige po. Maupo kayo. Habang sinusuklay ni Miguel ang buhok niya, napansin niyang walang kakaiba. Mainit ang hininga. Normal ang pulso sa leeg. May refleksyon sa salamin. Ngunit bago matapos ang gupit, umiti ang babae. Anak ka nga ni Arturo. Natigil ang kamay ni Miguel. Huwag kang matakot. Hindi lahat ng nasa dilim ay kalaban. May ilan sa amin na naghintay lang na maputol ang paghahari ni Severino. Ano kayo? Isang dating nakulong sa salamin. Bakit ka pumunta rito? Para magpasalamat. At para magbabala. Inilapag ng babae ang isang maliit na salamin sa mesa. Itim ang likod nito, at sa gitna ay may simbolong hugis labaha. Hindi lang barberya ninyo ang may pintuan. May iba pa. At ngayon na nabasag ang salamin ni Severino, may mga makakalabas na dating nakakulong. Boss, narinig ko ba ng tama? May season 2 ang problema natin. Pilo, bakit nandyan ka na naman? Nagbabantay. Saka baka may tip. Ingatan mo ang labahan ng ama mo, Miguel. Hindi lahat ng kailangang putulin ay buhok. Paglabas ng babae, wala na siya sa kalsada. Naiwan lamang ang payong sa pintuan, kahit wala namang ulan. Mula noon, hindi na lamang barbero si Miguel. Sa umaga, gumugupit siya ng estudyante, tricycle driver, guro, tindera, at magsasaka. Sa gabi, binabasa niya ang kwaderno ng kanyang ama. At kapag may kumatok sa barberya pagkatapos ng 9:00, hindi niya agad binubuksan. Una, tinitignan niya ang salamin. Dahil sa San Roque, marami pa ring marunong magpanggap. May mukha ng mabuting tao. May tinig ng inosente. May amoy ng pabango. At may buhok na perpektong ayos, kahit sa ilalim nito ay nakatago ang isang gutom na nilalang. Kaya kung sakaling mapadpad kayo sa isang lumang barberya sa gilid ng palengke, at may makita kayong karatulang nagsasabing sarado kapag hating gabi, huwag na huwag niyong pipiliting pumasok. At kung sakaling may customer na maupo sa tabi niyo, mabango, maayos, tahimik, ngunit hindi tumitingin sa salamin, tumayo na kayo. Dahil hindi lahat ng nagpapagupit ay gustong gumanda. Ang iba, nagpapagupit para magmukhang tao. At minsan, isang sulyap lang sa salamin ang kailangan para malaman kung sino ang tunay na nakaupo sa tabi mo. At dito nagtatapos ang kwento ng ang barberong gumugupit sa mga aswang tuwing hating gabi. Mga kaibigan, ang aral ng kwentong ito, hindi lahat ng malaking bayad ay dapat tanggapin agad, lalo na kung ang kapalit ay katahimikan ng konsensya at panganib sa ibang tao. Matutong makinig sa babala ng matatanda, sa kutob ng puso, at sa mga lihim na iniwan ng mga nauna sa atin. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwentong aswang, kababalaghan, at misteryo. Ay share niyo rin ito sa kaibigan niyong laging nagpapagupit ng hating gabi, at paalalahanan siya, minsan, mas delikado ang nasa likod ng salamin kaysa sa nasa harap. Hanggang sa muli mga kaibigan. Patayin man ang ilaw, huwag patayin ang inyong pag-ingat. At bago kayo matulog ngayong gabi, subukan niyong silipin ang salamin sa inyong kwarto. Kung ikaw lang ang makikita mo, magpasalamat ka. Pero kung may ibang nakangiti sa likod mo, huwag ka nang lilingon.